So ayan, magandang gabi po sa inyo lahat mga pre. Ayan, kita niyo po itong video na 'to. Si Van Damme po, yung tinutulungan po, beneficiary po ni Daddy Frankie, ay nagwala. Kita yung gate na 'yan, gusto niyan lumabas diyan. Kasi 'di ba nasa puder nga siya ng ano, DSWD. Nasa puder si Van Damme ng DSWD. And then, eto kaya ko gusto kong talakayin mga pre. Gusto kong, sabihin sa inyo na itong si Van Damme namimili po kung saan niya gusto. 'Di ba sa, siyempre DSWD 'yan. 'Pag ang tao kasi mga pre, maganda yung nangyayari sa buhay niya doon sa kanyang tinitirhan dati, babalikan at babalikan 'yan. Pero kung abusado po yung kanyang tinitirhan dati, tangina aayawan ka, 'di ba? Aayawan ka at, posible pang lumayas. Yan po 'yan. Kung natatandaan niyo itong si Van Damme, kinuha po ng DSWD. Kinuha po 'yan ng DSWD. Eto na ngayon yung video, 'no? Papakita ko po ito sa inyo ngayon. Alam ko yung iba sa inyo nakita na 'to, yung iba siyempre hindi pa, 'no? So ang, sa video na 'to parang ang dating dito, ayaw nilang, palabasin si Van Damme, 'no? Ayaw nilang palabasin. Parang kumbaga kinukulong nila sa loob, gano'n. Si Van Damme po kasi hindi naman po baliw 'yan. 'Yan po ay maganda isip bata lang pero alam niya po yung mga nangyayari. Nahihirapan lang po siya magsalita, pero alam niya po yung nangyayari mga pre. Kasi dati itong si Van Damme, palaboy ito. Walang tumutulong dito. Nagtataka ako sa DSWD, bakit ngayon lang umaksyon? 'Di ba? At ang dami pa pong mga karapat-dapat tulungan na nasa lansangan ng mga baliw po talaga. Yung iba nananakit pa nga ng babato. Yung iba 'pag may dumadaan sa sasakyan, binabato yung sasakyan. Pero wala pong aksyon yung DSWD diyan, 'di ba? Bakit kaya? Yun po yung tanong, bakit kaya? Tapos itong si Van Damme alam mo yung kay Daddy Frankie na, maganda na yung buhay kay Daddy Frankie. Tinuturuan ni Daddy Frankie na maging marespeto, maayos sa kapwa, 'di ba? Pero minsan nahagip po siya ng camera kasi parte ng vlog nila yun, yung kita niyo si Van Damme tumutulong? Tumutulong po si Van Damme, 'di ba? Sa mga missions po ng Daddy Frankie. Pero ito pa, isingit ko pala 'to, hindi ko na-prepare. Ito, maganda 'tong ano na 'to, yung kay Boss GB. Hmm, yan. Si Van Damme ay tumutulong po 'yan sa mga missions po ng Daddy Frankie. Kumbaga parang pamilya na siya kina Daddy Frankie. Although ayoko na sanang i-topic 'tong DSWD pero kasi bilang isang vlogger or alam mo tayong mga vlogger mga pre 'no, lalo na kung issue sa gobyerno kailangan nating magsalita kasi, hindi po ako against sa gobyerno kasi nagba-vlog po ako, pabor po ako sa mga ginagawang pagtulong ng ating pangulo sa ating bansa. Ang problema lang dito yung DSWD, okey, na hindi naman lang ngayon nagkaproblema 'to. Kahit sinong naging presidente, medyo may kapalpakan po talaga yung DSWD mga pre. At kaya kailangan natin silang bulabugin, kalampagin, 'no? Kasi tayo ang taong bayan. Dapat sila ay naglilingkod ng tapat sa mga nangangailangan. Sa mga Pilipino, 'pag may problema sa lugar niyo, may baliw, tulungan niyo, may pondo naman, eh. Eh, ang tanong bakit kayo nagtitipid at bakit kayo namimili, 'di ba? Eto pa, ah, asan na ba 'yun? Dito po sa videong ito, si Van Damme ay nagwala. Gusto niya lumabas, pero hindi siya pinapalabas, 'di ba? Pinipigilan po siya. At itong si Van Damme pala, diyaan mismo. Di ko alam kung sa main ba 'yan o saan ba 'yan, ano. Pero baka main nga ito. Ah,
Wala akong pakialam kung main man yan o hindi kasi hindi ko alam kung saan dinala, saan nag-stay sila bandam. Pinaglalaba po si bandam. Sino man yung hinayupak na nag-utos para paglabahin ito si bandam sa mga ah, damit ng mga beneficiaries ni Daddy Frankie na yung iba, 'di ba? Pinaglaban po si bandam sa mga kasamahan niyang beneficiaries. Si bandam po yung naglalaba. Ano nangyari dito sa DSWD? Parang ang putang ina niyo talaga diyan ano. Oh, yung mga ano yung mga medyo ah, baliktad mag-ano, yung pag-iisip. Si bandam, isip bata paglalabahin niyo, hindi nga pinaglalabayan nila Daddy Frankie, 'di ba? Sabi ko nga may problema dito, pinakamalala, yung mga nasa DSWD. Pero sana wag namang i-tolerate ng DSWD na yung kanilang mga, empleyado ba, na wag nilang hayaan na gano'n, na lumaki yung ulo. Pangit po yun, imbes si bandam, kinuha niyo si bandam, kinuha niyo yung mga beneficiaries ni Daddy Frankie, o si bandam na lang pag-usapan natin. Kinuha niyo si bandam imbes na alagaan niyo, kasi nasa puder niyo, ang ginawa niyong katulong, mga putang ina niyo kayo. 'Di ba? O kung sino man yung nag-utos kay bandang puki ng ina mo kang hayop ka. 'Di ba? Tarantado ka. Oh, naintindihan ko siguro ang gawain ng DSWD ay, maganda, may batas naman, maganda. Kaya nga lang yung mga, head, minsan yung head, 'di naman yung pinaka-ano, may mga nagtatrabaho diyan na sinasabi mo, "Teka, ako yung ano dito, hari-hari, oh, nagtatrabaho ako sa DSWD, oh, ay maglaba ka," gano'n, oh. Pero hindi po 'yan pinaglalabanan ng Team Daddy Frankie, pero bakit ginawa niyong katulong? Bakit niyo kinuha si bandam diyan kay Daddy Frankie para gawin niyong katulong, hayop kayo, ha? Oh, ito na po yung video, panoorin po natin. Ito yung video, kung saan si bandam ay nagwala, sumigaw, nagalit, at gustong lumabas. At na-mention niya dito si Daddy Frankie dahil gusto niyang bumalik. Eto po. Oh, take note, ginagin niya yung gate. Ginanon niya yung gate. Pero believe din naman ako sa nakakabantay sa gate, di naman po sila bias. Malaki din yung pag-ano nila kay bandam, pag-intindi siguro. Ayan, oh, inakbayan pa nga, eh. Kaya nga lang yung mali dito, yung alam mo yun, maganda naman yung buhay kay Daddy Frankie, ta's bigla niyong kukunin. Pero noong palaboy pa lang siya, pinabayaan niyo. Ang daming palaboy diyan, kailangan nilang unahin. Inuna pa nila si bandam. Si bandam kaya mag-travel papunta kay Daddy Frankie, hindi mo po baliw yan. Nakapag-travel po yan. Manila to Pangasinan, alam niya. 'Di ba? Alam niya. Eh kami nga na matino yung utak. Nasa normal. Nagkaligaw-ligaw pa kami pag pupunta kami kay Daddy Frankie. Pero si bandam, alam na alam niya. Di po siya baliw. Isip bata lang. Or baka sa pananalita niya. 'Di ba? Tsaka naging palaboy siya. Ganun. Oh, tuloy natin. Ayan na, uwi ako kay Drangke. Uwi ako kay Daddy Frankie, yun yung sinabi niya mga pre. Boses ni bandam yun. Ha? Ang pangit kasi dito pinaglalaban nyo. Ini. Buko doon! Hindi ko pa alam kung ano pang ginawa nyo.
'Di ba? Baka ginawa niyo pang katulong diyan, baka tagaluto pa. Ay, nagtatanong lang po ako. Mga hayop kayo diyan kung sino mang nag-utos kay Bandam. Puki ng ina niyo. Isaksak niyo 'to sa inyong ilong, putang ina niyo. Oh. Ha? Ito po yung pangit. May papanoorin pa tayong isang video. Reaksyonan po natin yung ano, yung video po ni Boss JB Vlogs. Nag-aalala po si Boss JB Vlogs ngayon. Kasi alam mo naman ang turing nila kay Van Damme, no? Pamilya na, 'di ba? Ito po. Bigyan po natin ito ng reaksyon itong videong ito. Ayan. Kasi dito sa videong ito, pinanood po ni Boss GB yung video ni Van Damme na nag-viral talaga. Oh, ito po. Namiss ko si Banda, mga kababayan. Tawagan natin. Ay! Oh, yan. Hindi matawagan si Van Damme. Unang-unang tanong dyan, bakit hindi matawagan? Kasi yung taong yun, hindi nagpapalubat ng cellphone yun. Ayon po kay Boss JB kasi sila po nakakalam dyan. Hindi nagpapalubat ng cellphone. Always full yung cellphone nun. Hindi man always full, always buhay. Diba? Ngayon, bakit wala ng cellphone? Ano, kinumpis ka? Bakit? Kasama ba yan sa trabaho ng DSWD? Nakumpiskahin yung cellphone ni Van Damme para walang communications? Ano sa tingin nyo? Kasi ako, hindi ako pabor dyan kung kinumpis ka. Kung sino man yung nagdesisyon na kumpiskahin, no? Yung cellphone na yan, ingat-ingat ka. Ingat-ingat ka, baka hindi mo alam hindi mo alam yung ginagawa mo. Yeah? Baka hindi mo alam yung ginagawa mo. Puki ng ina mo ka. Diba? Kung sino ka man, hayop ka. Huwag mong gagawin yan. Ginagawa nyo pang katulong eh. Hindi po hindi po ako galit sa organisasyon na yan, sa sangay ng isang gobyerno na DSWD. Sadyang meron lang talaga na may mga tanga-tangang mga nasa loob ng DSWD na ginagawa yung mga kapalpakan. Yung DSWD minsan nasisisi. Pero, sana naman, yung inyong mga empleyado dyan, yung mga nagtatrabaho po sa DSWD, huwag nyo pong kukonsintihin yung kanilang mali. Ay, unang-una, ito hindi ko naman always sinasabing mali ang DSWD, but ang daming baliw sa Pilipinas na dapat yung unahin. Bakit yung maayos yung buhay yung inuuna nyo? Yung mga beneficiaries ng Team Daddy Frankie. Ako, ayoko nang talakayin sa to. Pero lumabas ang video ito, hindi ko matanggap at karapatan ko po na magsalita, no? Taong bayan ako, nagpapasweldo kami sa inyo. Karapatan ko pong magsalita sa inyong mga kapalpakan dyan. Ang daming mga baliw, mga kailangan yung tulungan, pero nagpapalamig lang kayo sa opisina ninyo, mga hayop kayo. Pati sa mga burak ninyo, mga kipay ninyo, pinapalamigyan nyo lang sa opisina, mga hayop kayo. Ang daming problema sa Pilipinas na kailangan yung solusyonan. Etong mga vlogger pa na tumutulong. Daming naayos na buhay dahil sa vlogger. Actually, trabaho nyo nga yan eh. Hindi nyo ginagampanan.
ito, tuloy natin to. Hindi ko na matawagan si Bandam. Wala na yata, Boss JB. Kinumpis ka na yata cellphone niya. Hindi yan nagpapalobat ng cellphone. Nakalagay dito, subscribers phones is power off. Baka in-off niya. Hindi yun nag-o-off. Pero Kasi lagi naglalaro yung si Bandam, tsaka nanonood. Oh, yun na. Na laging nanonood, naglalaro. Kahit ako po, hindi ko hayaang malubat yung cellphone ko. Ako na mismo. Kung nandyan lahat yung buhay mo, yung hobby mo, yung nag-games ka, tangina, sino bang hayang malubat cellphone mo? lagi nga kasi mga kababayan kinukumusta. Mahirap po yung ganun tao na katulad ni Bandam. DSWD, imbis makatulong, lalo pa nilang ini-stress yung tao. Imbis yung may mga ganyang isip bata, pinapaganda ninyo yung buhay nila, dapat komportable sila. Lalo nyo yung ini-stress. Nako. May malilintikan talaga dito. May nakita kasi ako sa video na pinarugad sa amin. Kaya ako naisipan na tawagan siya ulit. Dahil gumagawa po ng paraan si Daddy Frankie. Mapashare or gumagawa ang paraan ng Team Daddy Frankie na kontakin ang kanyang pamilya. Pero try natin ulit. Wala talaga. Yun mga kababayan, gusto ko sanang talagang kumustahin si Bandam pero wala. Hindi na siya matawagan ngayon. Dati-dati matatawagan. Hindi na siya matawagan. So, kinumpis ka. Posible po Posible. Binigay kay Bandam yung cellphone, kinuha ng iba. Baka buko doon. Baka pag kinuha, binulat-lat pa. Para maghanap ng ebidensya. Nako. Taga mo sa mukha mo. Sa mukha mo to, no? Wag sa bato, sa mukha mo. Kung sino ka man. Tarantado ka. Alam ko may kasabuat ka kung totoong nangyari to. Hindi ka naman gagalaw kung mag-isa ka lang. Posibleng ginawa nyo yan para i-diin ang Team Daddy Frankie. Advance po ako mag-isip, ha? Ang ina. Ganun ba, hindi na siya matawagan. Alala ko lang talaga dahil sa Saka, Boss JB, kahapon natawagan mo pa. Na kumusta mo pa, pero ngayon hindi na. wala na. Kasi mga kababayan, may nag-send po sa amin ng video kay Bandam. Nag-wild siya doon na gusto niyang pinagsis. Ito bukod sa, pag-usapan muna natin nagwa-wild. Doon po kay Daddy Frankie, hindi po nagwa-wild sa Bandam. Si Bandam. Sa shelter. Diba? Hindi po siya nagwa-wild doon. Masaya pa nga yung tao. Minsan, pinapayuhan nila Boss JB na, huwag ka na malimos. Huwag ka nang alis na alis. Kasi minsan nabuboring doon. Si Bandam, maalis. Hinahayaan po na nila Daddy Frankie kasi ayaw naman nilang maging katulad ng DSWD na ikukulong mo. Ha? Kasi kung totoong pinagkakitaan yung tao, mga pre, hindi mo hayaang makalis yan, ha? Pero hinayaan po nila. Kasi may freedom po si Bandam sa poder nila Daddy Frankie. May freedom yung tao. Minsan, pag bumabalik na lang. Bumabalik na lang si... May tumatawag lang sa atin, saglit. Bumabalik na lang si Bandam. Di ba? Saglit lang po, may tumatawag lang. Mute ko muna. Hello. Hello? Hello. Well, yung mga short video na upload.
Alright? Ayan, so tuloy na po natin. Pasensya na may tumawag na abala pa tuloy. Yung ating yung ating reaction. Nag-wild siya doon na gusto niyang pinagsisigawan niya na gusto niyang bumalik kay Daddy Frankie. Sana mabigyan siya ng ng kalayaan. Yun lang mga kaubayan. Sana palaya, bigyan siya Wala siyang kalayaan, di ba? Halata naman. para maging masaya si Bandam. Diba? Kawawa. Kasi bukod dun sa tinutulungan ni Daddy Frankie na iba, sila hindi nila alam kung saan sila pupunta. Yung iba nga hindi nagsasalita, si Kuya JR. Hindi nila alam kung nasaan sila, di ba? Pero iba noon hanggang ngayon. Iba noon sa ngayon, di ba? Pero kasi mga pre, si Bandam iba. Isip bata lang yun pero alam niyang mag-travel, alam niya yung lugar. Yun po. Naman kasi. Kawawa naman talaga si Bandam. Yun lang, sana maging masaya si Bandam at bigyan siya ng kalayaan. Walang kalayaan dyan. Sa mga abusadong mga nandyan sa DSWD na nagpapalamig ng poke nila at burat, itlog, bulbul. Kaya sana po, mag-initiative din po ang DSWD na sana wasak, tanggalin nila yung mga hindi epektibo sa DSWD. Kasi napapasama po ang DSWD dahil sa mga taong ito. Diba? Ayan, kita nyo na. Uwi ako kay Daddy Drunky. Si Bandam po yun. So, kung kayo po yung tatanungin mga pre, ano po yun yung reaction dito, comment down below para mabasa po natin yung inyong kanya-kanya reaksyon at opinion. Maraming salamat po. Nagigigil po ako, pero syempre, magtulungan po sana tayo na ipagdasal, no? Na sana naman, bigyan nila ng kalayaan si Bandam. Tama si Boss JB, mga pre. So, yun lang, ingat. Kita-kita tayo sa next video. Maraming salamat. Ingat po kayo lahat.